Gano'n na nga, gaya ng sinasabi kanina, so kanina pa tayo nagbabatian, so for sure naman, binati mo na yung mother na katabi mo or nandito sa church, pero nabati na rin ba natin yung ating mga mother? Ayan, kung sila po ay nandito ba po? Ayun, so thank you po Lord. Sige po, let's just pray. Hallelujah. 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 Lord, change the atmosphere, oh God. Let there be rejoicing, no sadness in this place, oh God. No doubt, no worry, Panginoon. But Lord, only the joy of the Lord yung mag-aaray sa place na to because this place is your house, oh God. And Lord God, I pray and declare yung mga anak mo, Panginoon, kaming mga anak mo ay tagumpay na po. In Jesus' name. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. So mamaya po, after this service, meron po tayong kanya-kanyang celebration. Ayan. So, kakanta sana ako, kaya lang, wag na lang. Ayan. So, it's time for... Hindi, joke lang. Ayan. So, anyway, so thank you po Lord. Mabuti po ang ating Panginoon. So, ayan, una sa lahat, yan, Happy Mother's Day po. Di ba? Late na yun, no? Happy Mother's Day po sa bawat isa sa atin na nandito. At wini-welcome ko po, mayroon po tayong first-timer at si Sister, welcome back po, Carmen. Ayan, thank you po Lord sa pagbabalik. Ayan, so Happy Mother's Day po ulit sa bawat isa sa ating mga nanay na nandito. Ayan, even po sa nasa online, Happy Mother's Day po sa lahat ng nanay. Ayan, so thank you po Lord. And, since ako po yung mag-share ng salita po ng Panginoon, so ito po yung binigay sa atin ng Lord. Pero bago yan, bibigyan ko muna kayo ng kaukulang balita, di ba, patungkol sa larangan ng ating panahon. Tagalog na Tagalog tayo, di ba? So ano bang balita natin ngayon? Hindi po ito related sa Mother's Day, pero would you know, ito pong news na to, na drier days daw ahead, sabi po ng Pag-asa. So, ang source po niyan would be the Philippines Today. Ayan po, nakita ko lang siya. So, di ba nga po, sino po dito nakakaranas? Actually, kahapon sobrang init. So, hindi ko po alam, pagtingin ko po sa news, nasa around 50, kung tama po ako, yung ating temperature. Ayan, so sabi nga po, yung El Nino daw ay nangyayari kapag sobrang umiinit ang tubig sa Pacific Ocean. Ayan. So dahil dito, di ba po, naapektuhan yung hangin. Kaya pansin nyo, pag maglalakad tayo, yung hangin sobrang init po niya. Di ba? Sa iba't ibang parte ng mundo, kasama na po yung Pilipinas. So konting news lang po to. Ayan. So usually, pagdating po ng May hanggang tag-ulan na season, inaasahan natin yung ulan tama dahil sa bagat or sa southwest monsoon. Pero kapag may El Nino daw po, pwedeng ma-delay yung ulan, di ba? Kumonti ang pag-ulan o mas maging mainit yung panahon. Di ba po? So kaya instead na umulan, mas maramdam natin ngayon yung matinding init. Kakulangan sa tubig, pagkatuyo ng lupa at pananim. So, ako po nag-research lang patungkol dito. Sabi po ng Pag-asa, yung El Nino alert, dahil daw mataas na yung posibilidad na magsimula ito ngayong buwan na to, maaring tumagal daw hanggang early 2027. So, sabi po yan ng news. So, ano yung possible effects nito? Mas tuyong panahon kaysa normal. 'Di ba? Magkakaroon ng dry spells o matagal na walang ulan, tagtuyot sa ilang lugar, pero kahit may El Nino, posible pa rin daw na magkaroon ng ulan, malalakas o mas maraming ulan sa western parts ng bansa, 'di ba? News anchor na pala ako, 'di ba? So ibig sabihin, mainit at tuyo sa maraming lugar. Pero may ilang areas na maaari pang makaranas ng malakas na ulan at pagbaba. Ayan. Sorry po, nagkamali. Cut. Ay, hindi ba? Ayan. So, El Nino, ibig sabihin daw nito, mas mainit, may konting ulan sa maraming lugar. So, kung mapapansin nyo, yung green, yan po yung medyo may ulan. Di ba po? Yung brown, yan po yung tagtuyot talaga. So, kaya maghanda daw sa... Mga kapatid, maganda po tayo sa possible water shortage. News anchor talaga, no? Sobrang init at epekto sa
agriculture. Ayan. So, kung mapapansin nyo dyan, nakuha ko rin din to sa news, pero malabo ata. Sabi po ng taga DILG, El Nino cannot be stopped. But what we can do is prepare. So, dapat po, maghanda po tayo. So, bakit ko ba ito sinishare, di ba? So, dahil po dyan, naranasan din daw po kasi, kung makikita nyo po doon sa mapa, yung parteng China and Russia, sabi po sa balita, mas malaki daw po yung epekto minsan ang nangyayari pagkatapos daw po ng nito. Then, dahil may naranasan po yung China na pinakamalalang pagbaha nung 1997 to 1998, sa halos 5 dekada daw po. Ayan, hindi ko po sure yung news na to, pero meron daw po kasing yung sobrang pagbaha na merong namatay na 3,000 katao, if you know that news daw. So, ayun po, dito po nagtatapos ang Balitang Panahon sa araw na ito. Salamat po. Joke lang. Ayan, so, bakit ko ba ito sinishare sa atin? Kasi una, para po makapaghanda tayo or para aware din tayo, bakit ba sobrang init? Baka hindi na po tayo nakakanood ng news or nakakabasa ng news, gaya ko po. So, that's why nag-research po ko ng konti patungkol dito. So, para makapaghanda tayo physically at spiritually. Why? Kasi we need to pray ang ating bansa, lalo na po ngayon na sobrang init po talaga. So, let us also pray for our farmers kasi maapektuhan po yung mga pananim. Di ba po? So, pero looking in the news and sa paligid natin, what I want us to see is there is really a season of dryness. Ayan. So, marami ang nagugutom dahil po sa pagtaas ng gas, ng bilihin, etc. Marami din pong business na nagsasara. Pero alam mo kapatid, you are blessed. Amen? Why? Kasi kahit may challenges, God is faithful na nagpo-provide po sa atin. Tama po ba? Why? Paano ko nasabi? Nandito ka po ngayon, di ba? You are well, di ba po? Mabuti po ang Panginoon, amin po ba? So, God is faithful sa atin. Thank you po, Lord. Di ba? So, we are blessed. Tayo po, dahil tayo ay pinagpapala ng Lord, we are blessed to be a blessing to others. Alam niyo po, minsan, dahil ako po ay isang commuter, so kapag nagbabayad ako sa sinasakyan ko po, minsan hindi ko na po hinihingi yung sukli. Or minsan, sinusobrahan ko po talaga yung binabayad sa kanila. And yung kahit simple things na mga ganun, alam niyo po, na nakakapagbigay ng joy sa iba. So sabi nga, small act is big impact sa iba. So kahit maliit lang yung ginagawa natin, sa tingin natin, it will bring change. Diba? But today, I want us to focus on ito pong isi-share ng Lord sa atin. Dahil po dyan, pwede po ba natin kunin ang ating mga Bible at pumunta po tayo sa Ezra chapter 1, verses 1 to 4. Yan, sige po. Yan, pag ready na tayo, sabay-sabay po nating basahin ito. Ready na po ba tayo? Ayan, so 1, 2, 3, go. Amen. Salamat po sa pagkabasa ng salita ng Panginoon.
Sige po. Ito pong chapter at ang book na binasa natin, ito po yung naging reading natin this week. Tama po ba? Ayan. So, bigyan ko lang po kayo ng mga konting background patungkol po dito. So, okay lang po ba? 10 chapters po to. So, 10 chapters po yung pag-aaralan natin. Hindi, joke. Ayan. So, okay lang po ba? Sakto po, Mother's Day. So, mga 2 hours po tayo dito. Hindi, joke. Ayan. So, hindi ko po kaya rin tapusin yan. So, medyo magja-jump lang din po ako sa iba. Ayan. So, sabi dito, now, in the first year of Cyrus, king of Persia, that is the first year he ruled Babylon, in order to fulfill the word of the Lord by the mouth of Jeremiah, which is a prophet, the Lord stirred up, put in motion the spirit of Cyrus, king of Persia, so that he sent a proclamation throughout all his kingdom, and also put it in writing, saying, Thus says Cyrus, king of Persia, the Lord, the God of heaven, has given me all the kingdoms of the earth, and he has appointed me to build him a house at Jerusalem, which is in Judah. Ayan. So, it was in 586 BC, according to my research lang po din, that the Babylonians entered and destroyed daw po yung Jerusalem. So, yung templo, ito po ay sinira, di ba? And then marami ang na-deport, kasama na doon si Daniel, si Jeremiah na tumakbo sa Egypt, though hindi naman niya, di ba, gusto na pumunta doon. The Israelites were captured and exiled po. Then, the Babylonian Empire, it fell to the Persians. So, naglaban po yung Babylonian, then in Persian kingdom or empire, wherein si King Cyrus po, kung mababasa po natin dyan, ang namumuno. That's why in this verse, sinabi niya dyan, as a king or first year of Cyrus, king of Persia, so sinabihan po siya ng Lord na sabi po sa kanya na itayo niya po ulit yung templo. Build him a house at Jerusalem. So, sabi rin niya dito, whoever there is among you, di ba, nakasama mo, may his God be with him. So let him go up to Jerusalem, which is nasa Judah, and rebuild the house of the Lord, the God of Israel. So he is God who is in Jerusalem. So napatunayan po dito ni King Cyrus na ang Diyos po talaga ng Israel ay ang ating Panginoon. So in any place, sabi niya doon, kung may nakita ka ng mga Jew doon na na-exile, doon sa mga dadaanan mo, isama mo sila. Tapos sabi dyan, magdala kayo yung silver and gold with goods and cattle, together with offerings for the house of God in Jerusalem. So syempre, they need to prepare din nung i-offer po nila doon sa templo. Tapos, ang sabi dito, hindi na po pala yan. Okay. Ayan. So sabi dyan, bumalik lahat kayo sa Jerusalem, yung mga Israelita, then magpatayo ng temple and city walls to re-establish yung pag-worship po nila sa Panginoon. Then, so from captivity, then pag-alis, pagtalikod, nagkaroon po ng restoration and even the temple or house of God was restored. So, thank you po, Lord. Nasira man dati yung pundasyon nila, pero unti-unti po itong binalik ng Panginoon. So, sabi dito sa Ezra 3:10-13, sige po, dito na lang sa screen, pabasa. 1, 2, 3, go. The next po.
Amen. Ayan. So balik ko lang po in verse 12. Sabi po dito, ay, sorry, bumabalik na po. Wala. Tumatalo na pala ako. Ayan, so nung na-build na po yung foundation daw ng temple, so yung mga priests, nag-ready na sila nung kanilang susutin, syempre with the trumpets, and the Levites, ayan po, and the sons of Asaph with their cymbals. So nag-ready na sila ng kanilang instrument para magpuri po sa Panginoon. So, which is yun yung naging direction din sa kanila ni David, the king of Israel. So, ang naging respond nila dito sa pagbalik po nila is that they praise and give thanks to God. Sinabi po nila, for He is good, for His loving kindness toward Israel endures forever. So, paulit-ulit nila itong inaawit nung time na nailagay na po yung foundation. And all the people shouted with a great shout when they praised the Lord because the foundation of the house of the Lord was laid. So sila rin po ay sobrang saya. So in short, sila po ay nag-celebrate, 'di ba? Kasi natayo na po yung yung pundasyon. So sino bang may malungkot po ba na natayo na yung pundasyon tapos yung temple ng foundation ng temple of the Lord na talagang sila po, they are rejoicing. Parang ginawa po natin kanina, we are rejoicing, dancing, di ba? Singing to God, shouting to God to bring glory sa Kanya. Ayan. Then, sabi dyan, marami pong mga priests and Levites and heads nung household na pumunta doon. They are crying with a loud voice when the foundation of this house was laid before their eyes. Siguro yung pag-iyak na to talagang tears of joy. Ika nga na talagang masaya sila na wow, nabalik na tayo dito, 'di ba? Tapos na tayo doon sa season ng tayo ay na-captive, 'di ba? So and also meron din daw po doon na yung sumisigaw, 'di ba, ng sobrang saya from the sound of weeping of the people. For the people shouted with a loud shout, and the sound was heard, di ba? So, imagine natin gaano kaya kalakas yung pagsigaw nila ng hallelujah, tsaka thank you po Lord, di ba? So, narinig daw po nung kahit malalayo. So, dapat pag nagpipraise po tayo sa Lord or sumisigaw po tayo ng hallelujah, ganun daw kalakas. Di ba? Naririnig po nung tawid, nung Robinson Magnolia. Dapat ganun po kalakas. Di ba? So, ayan. Dapat naririnig po hanggang, layo na, naisip ko na po yung LRT, yung Betigo, ayan, layo. Pwede rin, di ba? Lalo na pagsabay-sabay tayo. Ayan, thank you po, Lord. So after nun, syempre, natayo na. After ng tagumpay, syempre meron pong hindi masaya para sa'yo. Yung kaaway, nung nalaman nila na sila po ay nagpatayo ng templo, ito na nga ba yun? Okay. Yan. So, nung nagpatayo ng templo, diniscourage nila yung mga Jew or mga Israelita doon na nagpapatay ng templo at tinakot nila yung mga people of Judah. Diba? Nasabi nila, itigil nyo na yung pagpapatayo nyo. So, itong enemy na to, itong kaaway nila, during the time of King Xerxes, they created accusation, di ba? Against them, saying na, sinulatan po nila si King Xerxes. Sabi niya doon, hindi yan magbabayad ng tax. Sabi niya ganun. Ayan po, let it be known to the king that the Jews who came up from you have come to us at Jerusalem. They are rebuilding this rebellious and evil city, yung pagkatawag. Yun yung accusation sa kanila. And are finishing its walls and repairing the foundation. Yun yung sinasabi nila doon sa king. Now, let it be known to the king that if that city is rebuilt and the walls are finished, then they will not pay tax. Pero yun yung inaccuse sa kanila, di ba? Hindi yan magbabayad ng tax. Hindi yan susunod, di ba? At wala kang revenue dyan. Yun yung sinasabi nung mga kaaway nila, di ba? So, ang nangyari po, ano po nangyari? Naniwala po yung hari and truly, nag-stop po yung pag-rebuild nung temple. Then after ilang years, nung time na po ni King, sino po? King
Darius, ayan, na ang nagahari, sinulatan siya ng governor about din doon sa situation. And ito pong si Darius, siya po ay nag-issue ng decree telling them to allow the Jews to rebuild the temple. Then ano man ang need nila ay ibibigay, di ba? So sabi niya gano'n, nung time na po ni King Darius, hindi, balik kayo, mag-rebuild ulit kayo, and lahat ng gusto nila, ibigay nyo. Kasi yung Diyos nila ay Diyos na natin, di ba? Ang Diyos ng Israel. So in this book of Ezra, they too experience that what we call the spiritual dryness po. Emotion in spiritual, emotional, and physical. Why? Dahil, let's imagine, 70 years of Babylonian, correct me if I'm wrong, 70 years of Babylonian exile. So mas matagal pa doon sa 40 years of wilderness, yun po yung naranasan nila. Kaya, syempre, ang tagal nun. So maaring ito po ay naranasan nila. They were far from home, di ba? Sila po ay napunta sa ibang lugar. Hindi kung saan sila lumaki, di ba? Biruin mo yun, yung nakasanayan mo na tahanan, na palayo ka. Na-disengage ka sa heritage mo, sa mga kamag-anak mo or kasama mo. Then, sa pagbalik mo, kakaharap ka naman sa pagtayo ng, para sa kanila mukhang imposibleng task. Yun yung pagtayo po ng temple ulit. To rebuild the temple at bumalik po sa buhay nila. So, ito po yung isa sa naranasan po ng mga Israelita. Ang spiritual po na pagkatuyo or spiritual dryness ay panahon na pakiramdam ng natin o ng mga tao na malayo sa Diyos. So para po itong tuyong desyerto, ayan, so sample po sa picture, di ba? Tuyong desyerto, yung puso nila, walang sigla, walang gana sa pananampalataya at nawawala yung init ng relasyon nila sa Panginoon. So sabi nga, the temple of their own hearts were broken down. So ibig sabihin, parang nasisira po yung kanilang, napanghihinaan po sila ng loob, ng pananampalataya dahil po sa kasalanan. So sila po ay nalayo sa Diyos, nawala yung passion nila o apoy sa pagsamba at paglilingkod. So in us today, I don't know about us or maybe may kakilala po tayo, there might be a time or a season that we don't feel like being connected to God. Di ba? Hindi naman siya yung lumayo eh. Pero ang totoo, at hindi po lalayo ang Diyos sa atin. Ang totoo, tayo po minsan yung lumalayo. That feeling of distance from God will cause us to experience emptiness, di ba? Or hindi tayo satisfied sa buhay natin. We keep on searching and searching on things that will satisfy us. Di ba? And maybe, even minsan nagiging frustrated na po tayo. Na parang hindi ko naman naririnig si God. Or parang hindi ko naman nafe-feel ang presensya niya. So, alam niyo po, ito po yung mga symptoms ng spiritual dryness. So, pag nagbabasa po ba tayo ng Bible, naboboringan na po ba tayo? That's question number 1. Number 2, disinterest in prayer. Parang ayaw na natin mag-pray. Number 3, napapagod na po tayong umattend ng church. Yan po. And number 4, feeling natin wala ng purpose yung buhay natin or wala ng joy. Kaya nga po, napakaganda nung inaawit natin kanina. I've got the joy, I've got the joy. Di ba? The joy of the Lord. And gradually, pulling away from the Lord, kasi minsan feeling natin, malayo siya. Di ba? Na hindi natin maintindihan. I know, may mga season, di ba? Season o panahon na nararanasan po natin yung ganon. So, meron po ako napakinggan na isang speaker na sinabi niya, bakit kaya minsan inconsistent po tayo sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. So, hindi lang dahil, maaaring kasi sinasabi natin or madalas na sinasabi ng iba or natin, ay busy kasi ako. Di ba? Hindi lang dahil procrastination. Minsan, sabi nga po niya, kailangan alamin natin yung root cause. Bakit nga ba? So, isa daw po sa root cause, ay, nilagay ko ba yan? Hindi po pala. Ayan. So, isa po sa root cause ay, wait lang po.
demonic attack. Yes. Hindi naman lahat ay sinisisi po natin sa diablo. Ito po lagi sinasabi sa ating church, ng ating pastor. Pero this is the reality, na tayo po ay nasa spiritual battle. Sabi nga po sa Bible that we don't wrestle against flesh and blood, but against the principalities. And also in Matthew 13:19, you can read it in your Bible po. Matthew 13:19, makikita po natin doon that the enemy comes and snatch the seed. Ito po yung parable of the sower. Diba? Yung isang seed na napunta sa, sige, basahin na nga po natin. Wait lang po. Ayan, so sabi po dito, when anyone hears the word of the kingdom and does not understand it, then the wicked one, or in other translation, the enemy, comes and snatches away with what was sown in his heart. This is he who receives seed by the wayside. So ito daw po yung nakatanggap ng seed sa wayside, sa daan. Tama po, daan po yun. No? So yun, totoo po yun na tayo po merong seed na pinaplant sa atin. Ito po, yung word ng Panginoon, it is a seed sa atin. Tama po? So may plinant na seed sa atin, pero dahil na pabayaan natin, hindi natin naalagaan o hinababantayan, pwede po yung manakaw ng kaaway. Tama po? So how do we overcome this attack? Ito po yung sinasabi sa James 4:7. Pwede po bang nating basahin ito ng sabay-sabay? 1, 2, 3, fire. Amen. Amen. So, kapag tayo nakakaranas ng bigat or yung attack ng kaaway, sabihin po natin to, resist the devil and he will flee from us. 'Di ba? Sabihin natin sa kaaway na siya po ay lumayas sa ating mga buhay. And sabi po dyan, submit to God. So number 1 po dito, let us obey and submit to God through daily consecration. So tayo po ay laging magpalinis. Tayo po ay sumunod. Tayo po ay mag-submit. At tayo po ay laging magpalinis sa Panginoon. Para we can have this, ito po yung magiging ready po tayo, di ba po, sa atake sa atin ng kaaway. So the enemy can only defeat, destroy, and deceive you kung inalaw mo po yun. Tama po ba? Kasi wala siyang authority sa atin. Tama po ba? Ito po, tinuturo po sa atin to. Anak tayo ng Diyos. Wala siyang authority sa atin. But when we allow this obedience or sin in our mind, our words, and actions, then boom, nandun yung atake. Diba? The enemy has no authority on us, but sometimes we allow him. Also, let us choose what to focus. Dati po may experience akong ganito na nakafocus po ko lagi sa negative na nangyayari po sa buhay ko. Na lagi na lang hindi maganda. Ano ba yan? Yung puro na sunod-sunod na lang yung hindi magaganda nangyayari sa akin. To the point na napalayo rin po ako sa Panginoon. Then, doon ko po nakita na, okay, doon na pala ako nakafocus. Then someone reminded me na dapat hindi ka doon nakafocus. Diba? Choose what you focus on. Ano yung tinitingnan, saan ka dapat nakafocus. So pag laging negative yung focus mo, negative po talaga yung nangyayari, na-feed o nangyayari sa buhay mo. Nagmamanifest siya sa body, soul, and spirit natin, di ba? Ngayon, ano pong kailangan natin gawin? Focus on what God is doing. Diba? Let us fix our eyes on God. So, if napapansin mo na para bang puro hindi na magaganda yung nakikita mo, nasasabi na gagawa mo, kapatid, let's just pray. Surrender natin yun sa Panginoon. Pabago tayo, daily consecration, palinis ng puso. Diba po? So, nung sumunod ako, grabe, binago ng Lord yung way of thinking ko. Na dati, hindi ko nakikita dahil nga puro negative yung napapansin ko sa nangyayari sa akin. Pero dahil ako po sumunod sa Lord, talagang nagpapalinis sa Lord, even yung pag-iisip ko, yung puso ko, pananalita ako, binago po ng Lord.
'di ba, na dati puro negative, ngayon, yung mga bagay na maliliit na hindi ko nakikitang magagandang ginagawa ng Lord, mapapa-thank you po Lord ka na. Ano po yung example nun? Halimbawa po, nakakahinga po tayo. Thank you po Lord. Tama po ba? That's a simple thing na minsan hindi po natin na papansin o napapagpasalamat po sa Lord. Tama po ba? Ang second reason po will be, ito po yung ating gagawin that hindi po pala. Ang second reason is that, kaya hindi po tayo nagiging consistent sa pagbabasa is we are having doubt. Diba? Some of us, nane-neglect po yung pagbabasa dahil sa duda. Diba? Yes, we say, oo, naniniwala po ako. Diba? Or pag may nagtanong sa akin, oo, naniniwala ako. But deep inside, may doubt. Diba? Kapag minsan, hindi sila naniniwala na kapag ang binabasa nila sa Bible, alam mo po yun, minsan may sinasabi na sa atin ng Lord, nangingi ka ng direksyon. May sinabi na sa'yo ang Lord through the Word, pero hindi ka pa rin naniwala. Di ba? So, minsan yun po yung nagiging way kung bakit tayo is ayoko na lang magbasa ng Bible kasi parang hindi naman yan totoo. Di ba? And ito po, isa sa pinagdudadahan natin or ng iba sa atin is yung salita ng Panginoon na tayo po ay pinatawad niya. Tama po ba? Yes, we read the Word, but sometimes we felt like, talaga bang pinatawad ako ng Lord? Di ba? Gaya po ni Adam and Eve, na nagtago po sila nung nagkasala. So may isa pa po, salvation, di ba? Ito po, tayo tumanggap naman sa Lord, pero sometimes we doubt na talaga bang niligtas ako ng Lord? Talaga bang mahal ako ng Lord? But sabi nga rin po sa Bible, we need to work out din po ang ating salvation. Di ba? Kaya tinuturo po sa atin ni Joshua, in Joshua 1:8, kung meron dito na may life verse po yun. Ano po sinasabi doon? Do not depart from the book of law, which is the Bible. Meditate on it day and night. Ayan po. So, basahin na lang po natin yung buo ng Joshua 1:8. Kaya minsan we felt spiritually dry. Diba? Maybe isa sa root cause ay yung mga ito pong nabanggit ko. So sabi dyan, let us overcome doubt by holding on the truth according to the Word of God. So maaring tayo, hinahanap natin, saan ba? O nga, paano ko ba malalaman yung katotohanan? Kapatid, nasa salita lang ng Panginoon yung katotohanan. Hindi po tayo maliligaw kapag binabasa po natin siya. Yun. And also, isa po sa challenge na kami po, ito po, short story lang namin sa work, is how we can help yung mga Christians na po na employees po namin or mga kliyente po namin. So paano ba namin sila matutulungan na lumago sa Panginoon? Christian po to So kasi dahil po nasa food industry po kami, yung kliyente po namin and also others, in short, may pasok po sila ng weekends. So, nagpe-pray kami kung ano bang gagawin namin to really help them kasi may pasok po sila, di ba, ng Sunday. So, meron pong isang binigay sa amin ng Lord na gagawin po for them. Ito po yung i-share yung mga online. Di ba, kanya-kanya po kaming mga churches. So, pag may nakausap kami, tas ganun po yung pinagdadaanan niya. So, sinasabi niya, hindi na ako na makapag-church. Kasi po sa amin, they attend tinatawag po namin program once a month, or either once a year, or thrice a month. So in short, nakakarinig lang po sila ng gospel or ng word of God kapag mga ganun lang times, di ba? So in short, sila po ay nanlalamig. Then, after nun, kapag naka-attend sila, syempre babalik sila sa Lord. Pero tinatanong nila kami, paano ba kami, may pasok kami ng Sunday. So, ang ginagawa pong strategy rin namin, minsan may event, ayan, so meron kaming service, and also, sinishare na namin ngayon yung mga online service po ng mga kanya-kanyang church namin. Ayan. So, ayun, if we hold on to the truth that God wants to talk to us through our daily Bible reading, then tayo po ay mapupunuan ng excitement na gaya ng isang bata
'di ba, na laging excited kapag birthday niya, 'di ba? Excited po siya pag umaga, ano kaya regalo sa akin ng ni Mommy tsaka ni Daddy. So ganun din po tayo. Kapag pinanghawakan natin yung salita ng Panginoon, maging excited po tayo. Faith like a child, di ba? So, let's overcome doubt by thinking on the truth. Ay, wala na po pala dyan. So, let's overcome doubt by thinking on the truth na ang salita ng Diyos ay makapangyarihan and it will make a difference even in our mood for that day. Di ba? So, I don't know kung naranasan nyo yun na kapag inunan nyo na magbasa ng salita ng Panginoon, throughout the day, ang gaan. Pero pag hindi kayo nakapagbasa ng salita ng Panginoon, ang bilis mo mabad trip, ang bilis mong, alam mo yun, mamoblema, di ba? So, yun, tama po ba? Ako lang po ba yun? Ayan. So, third reason po is disorder. Ayan, hindi maayos, di ba? So, sino po dito yung mahilig mag-ayos? Ayan. So, yun. So, what does it mean? Either ikaw yung nagpapatakbo ng araw mo or yung araw yung nagpapatakbo sa'yo. So, sino po dito yung mahilig mag-calendar? Talagang kailangan bawat araw po niya ay naka-calendar. Di ba, Pastor? Ayan. Ayan. So, nung ako po ay nag-work, natutunan ko na rin po yan na even may imimit lang ako, i-calendar. Kasi either nakakalimutan ko or para makita rin ng iba, ay may gagawin siya, ay may ganito pala siya. So, yun din. Thank you po, Lord. Natuto rin po ako. Nung una, hindi po ako gano'n. So, pero ang laking tulong po nung gano'n na maging organized din tayo sa oras po, di ba? Ayan, so, ikaw, pagising mo, ano yung una mong naiisip? Yung plano mo sa araw na yon, anong gagawin mo? So, kapatid, instead of doing that routine, we need to be a good steward of our time. So, we need to be intentional when scheduling kailan tayo magbabasa. So, mag-appointment din tayo. Lagay ko kaya sa calendar ko rin ito yung time ko sa Lord. Pwede rin. Diba? So, kasi si Lord minsan, si Lord nag-i-schedule din yan sa atin. Alam niyo po ba yun? Ng appointment sa atin. So, let us have a discipline of proper time management talaga. Na imbes na sinisingit na lang natin, let's plan our day revolving around the Word of God. So, we need to know the root cause. Bakit ba tayo natutuyuan, di ba? So, and uproot it habang nare-recognize mo pa siya. Huwag na nating hayaan na maging lukewarm po tayo o malamig sa Panginoon. So parang sa season natin ngayon, mainit, hindi po malamig. Diba? So sa season natin na mainit ngayon, hindi ko pa alam kung may ganun din po dito na gusto mong uminom ng tubig. Diba? Na pag uminom ka, lalo po pag naglakad kayo sa labas, gawain po namin yan, maglalakad kami lunchtime. Siyempre, wow na wow kami after. So medyo mali kasi katirikan po talaga ng araw yung ganong oras. Tapos lalakad po kami from office, pupunta kami ng Eastwood. Medyo malayo po yun. Kasi gusto lang po namin mag-exercise din, di ba? Ayan. Pero, ayun. So tayo, di ba, pag nauuhaw, gusto nating uminom ng uminom. Kasi baka ma-dehydrate tayo. So, uminom ka po ng tubig ngayon. Ayan. So, di ba, minsan kapag ang isang baso hindi sapat, lalo na kung uhaw na uhaw tayo. Same thing with the Word of God. Kapag nakabasa tayo, we are being refreshed. Diba? Napapawi po yung uhaw natin. When we spend time with God, droplets of water fall consistently. Diba? Kapag nag-i-spend daw po tayo ng time sa Panginoon, meron pong water na nagda-drop doon sa ating dry land. Diba? And eventually, it will produce a bountiful and fruitful harvest. Gusto niyo po ba yun? Na yung dryness na yun, it will produce a harvest, a bountiful, a healthy land. Diba? So let us hold on to the truth and read the Word of God. Next po would be, na nararanasan po ng mga Israelita is that spiritual weariness. So, biruin niyo yun, no? Nakakapagod po kaya yung 4 months journey nila pabalik sa Jerusalem. Samahan mo pa ng sila po ay na-oppose, tapos kulang po yung supply nila, gaya ng nararanasan po natin, di ba?
Tapos napagod sila maghintay kung kailan sila makakabalik, kailan magiging normal yung buhay nila. 'Di ba? Feeling nila naghihintay sila sa wala. So feeling po nila hopeless na sila. 'Di ba? Waiting sa result. Ano kaya? Kailan kaya tayo makakabalik? And it leads to exhaustion. 'Di ba? Na sila po ay napagod na, feeling burnt out, and they are tempted to give up. So, they are discouraged and even yung purpose nila, hindi na nila makita. Similar to some of the believers today. Minsan pagod ng maglingkod. Diba? Pumunta ng church. So, if you want to know, makikita natin sa Book of Ezra, sa chapter 7, verses 8 to 9, yung patungkol doon sa 4-month journey, and sa Ezra 4, 4 to 5, patungkol po to sa opposition that discourage the people. So question, what is the difference between the dryness and the weariness? Ayan. So, ang spiritual dryness, it is an emptiness or disconnection. Feeling distant from God spiritually. Diba? Minsan nasasabi natin, nagpe-pray ako pero parang wala akong nararamdaman. But, punta po tayo sa Psalm, wala na po dyan. Psalm 63 verse 1. Pwede po ba natin basahin to? Psalm 63 verse 1. Yan, pag nandun pa po tayo, sabay po natin basahin. Amen. Diba? Sabi po dyan ni David, my soul thirst for you. Diba? Lord, nauuhaw po ako sa iyo. So yun po yung dryness. And ang weariness, ito naman po yung pagkapagod. Diba? Feeling tired or exhausted or discouraged because of struggles, waiting or responsibilities. Diba? So, maaring ito yung mga moment na nasasabi natin, pagod na akong lumaban. Pagod na ako maghintay. Pero ano pong sinasabi sa Galatians 6:9? Sige, pupunta tayo doon. Tama. So, let us not grow weary in doing good, for in proper time, we will reap a harvest. Kaya kapatid, kapag nafe-feel mo na napapagod ka na, ay pupunta na naman ako sa church, o kaya a-attend na naman ako ng prayer meeting, sabihin mo yun sa sarili mo, I will not stop or grow weary in doing good, for in proper time, I will reap a harvest. Amen po ba? Gawin nating personal yung word ng Panginoon. Diba? So, yun po yung maging declaration natin sa atin. Ayan, so, ayun, ituloy ko po yung story dito po sa Ezra. Nung bumalik na po sila, gaya po ng sabi dito, when they laid the foundation, they praise the Lord and give thanks to Him. They celebrate and rejoice. Ayan. So, in restoration, kapag tayo po nire-restore ng Lord, there is rejoicing. Diba? Dapat masaya po tayo kasi nare-restore po tayo. Amen po ba? And also, there is yung pagpapasalamat sa Panginoon. So tayo po, we are being empowered and our fires or passion to God was rekindled kapag tayo ay nare-restore. Kasi tapos na yung fear. 'Di ba? Even yung gamit na kinuha, sabi doon, 'di ba, ni King Cyrus, kunin nyo rin. Even yan, ibabalik ng Lord, lahat ng kinuha. So now, let's proceed. Paano ba nag-respond si Ezra sa sitwasyon nila? Una, he stand in the gap through prayer. Alam niyo po, ito pong si Ezra, nung binabasa ko to. Sige po, basahin nga po natin ito. 1, 2, 3, fire.
in verse 9, we are still slaves, but our God has not left us alone to serve other people. Because He loves us, He has caused the kings of Persia to be kind to us. He has let us live so that we can build again the temple of our God. It had become a heap of stones, but now we have built it again. He has given us a safe place to live in Jerusalem and the other towns of Judah. Thank you po, Lord. So, eto, nung time na to, si Ezra, when he discovered na nagkasala po sila, kasi yung iba po sa kanila nagpakasal sa hindi nila kalahi, di ba? Nung time na sila po ay bumalik. So, ano po yung naging response niya, ni Ezra? Siya po ay talagang sobrang nalungkot, sobrang frustrated sa ginawa nila. Kasi sa Israel, kapag they are mourning talaga or grieving, pinupunit po nila yung damit nila, di ba? And also, yung buhok niya, siguro ginanon niya talagang hinila niya sa sobrang inis niya, di ba? And also, ano po yung pinakalas na ginawa niya? Hinil. Siya po ay lumuhod sa harap ng Panginoon. Siya ay humingi ng tawad in behalf of these people. And I remember, sinashare to kanina ni Pastor Zoan, yung standing in the gap. So, gaya po ni Abraham, sabi niya doon, di ba, nagmakaawa siya sa Lord, na Lord, kahit 50 lang na righteous, wag mong gunawin yung Sodom and Gomorrah. Sige, kahit 10 lang. O, di ba? So, siya po ay nagmamakawa. So, parang si Ezra, doon ko po nakita yung similarity na siya rin po, di ba? Sinasabi dito na siya po yung nag-intercede in behalf of these people. Siya po yung nag-pray, siya yung humingi ng tawad. He seek God with his whole heart. He knows the consequences of their sins. Why? Kasi po kung sinasabi dyan na si Ezra po, he is very well, maalam po siya sa salita ng Panginoon o sa Torah, sa Book of Law, di ba? Or sa salita ng Panginoon. Kaya ganun na lang kabigat yung pakiramdam niya na nung nakikita niya or nalaman niya na itong mga taong ito ay nagkasala. Di ba? So, at sa ginawa niyang ito, this is where the revival begins with them. So, grieving and kneeling before God in praying for others. So number 2 po na ginawa or paano po nag-respond si Ezra. Alam ko pong alam niyo to, kanta po to. Pero ito po yung, for me, nung binabasa ko siya, nagkaroon siya ng time of refreshing. So meron po kami naging game sa office kung saan bubunod kami ng card. Tapos ang tanong po doon, if papalitan mo yung title o magkakaroon ka ng title sa quiet time mo, with God, ano daw ipapalit mo? Tapos sagot ko sa kanila, ito po, time of refreshing. Kasi for me, bukod sa, kapag inaawit talaga natin to, nare-refresh tayo, di ba? And indeed, yung quiet time for me is a time of refreshing. So tayo po dito ay nare-refresh, nare-renew, di ba? Nakakaramdam tayo ng peace sa time na kasama po natin ng Panginoon. So si Ezra, he knows and recognizes his need for this refreshing moment. So he is rebuilding the spiritual foundations. So maaring nung time na yan, ni-rebuild nila yung physical temple. Pero maybe yung spiritual foundation nila wasn't rebuilt. Diba? So when we are refreshed by the river of life, by the Holy Spirit, by God, grabe, diba? We can fight a battle again. Tayo po kapag maraming battle na kinakaharap. Pero pag tayo na-refresh ng presensya ng Panginoon, di ba, we can fight again. Tama po ba? That's why yun po yung ginawa ni Ezra. Then last is that he prioritized God. Kaysa naman magalit siya, di ba? Kaysa magalit po siya sa tao at kung ano-ano pa yung masabi niya, ang una niya pong nilapitan ay ang Panginoon. Tama po. So dinala niya sa Lord yung burden na nararamdaman niya, which softens the hearts of other people. Kasi di ba, nung binasa natin, meron ding sumama, meron ding nag-pray kasama niya. So siya po ay nakahawa din sa iba. So nag-pray din sila, magkakasama sila. So hindi siya lumapit kung kani-kanino. Kahit mapagod siya sa paghihintay, he goes to God first, di ba? Prioritize niya muna ang Panginoon. He trusts God and believe in Him kahit hindi siya
kahit feeling niya, di ba, hindi siya sasagutin ng Lord. Hindi siya gumawa at lalapit. Hindi siya gumawa at lumapit sa ibang solusyon. Di ba? So, humility was seen in him rather than pride. So, bakit ko nasabi na nakita sa kanya yung pagiging humble? Because he kneel, he pray before the Lord. Bago siya, yun po yung kanyang unang ginawa. So rather than being distant to God, he pray with humility. Lord, dahil sa mercy mo, sinasabi niya doon, nakabalik kami, napatayo ulit ang temple. He confess and pray. Hindi niya tinago sa Lord yung ginawa po ng mga Israelita. He stand in the gap, he pray for them, and he prioritize the Lord. So paano po natin ma-overcome yung spiritual dryness and weariness? Sabi dyan, una po, let us restore our beauty from ashes. So pinakita ni Ezra na ang Diyos ay kayang i-restore ano man yung sinira ng kaaway. Tama po ba? Yung temple, they can rebuild again. Kahit dumaan tayo sa hirap, pagkasira o sakit, or ashes, kayang ibalik ng Diyos yung kagandahan, yung pag-asa, at yung purpose ng buhay natin, which is the beauty. The word ashes, it symbolizes sorrow, suffering, failure, or destruction, while beauty, it represents you, di ba? So, it represents restoration, joy, peace, and new life. Kapatid, kaya kang ibalik ng Lord from your captivity kung naranasan mo siya, nararanasan mo siya. Kaya kang palayain ng Lord sa mga bandages if we will just allow Him. Diba? Full surrender. Don't take the control out of our hands, but surrender it to God who is in control of everything. Amen po ba? So, I remember, since ito po ay Mother's Day, sabihin nyo, asan yung rito ng for mother? So, I remember my mother. Noong time po na I am praying, na-share ko po ito sa militia, I'm praying for how many years doon sa salvation ng someone dear to me. Ayan, so, yung time na yon, I'm praying for how many years, ang tagal nun. Pero you know what? My mother is my prayer partner. So, si Mama, siya po yung kahit minsan, siya yung lagi nagsasabi na, mag-pray natin, pag-pray natin to. Ito yung pag-pray natin. Diba? So, hindi ko po talaga malilimutan yung, ako po ay na-aksidente. Tapos, nandun na po ako sa operation room. Or, basta x-ray yun, i-x-ray po ko. Inabalian po ko ng braso. So, ng buto. Ayan. So, nung time na yun, nandun na ako, namimilipit ako sa sakit. So, nakapila po for x-ray. Tapos si Mama, ang ginawa niya po, ang pinag-pray niya po yung nasa likod ko po, tsaka yung nasa harap. So, doon ko po nakita yung heart din ni Mama to really pray for others, di ba? And also, syempre, makasabihin nyo, hindi ka pinag-pray. For sure, pinag-pray ako ni Mama nun. Pero despite that situation na meron kami, she is also praying for others. So, through that, doon ko po tawag dito, doon po ako na-inspire talaga to really not stop praying. Kaya nung time na share ko yun na nag-stop na ako mag-pray, si Mama po yung nag-continue. Siya po yung partner ko ng time na yun. That's why, yung pinagpipray ko po na salvation that moment, nangyari po siya. Kasi meron pong partner. Diba? So, I know and I do believe na ang mga mothers, ayan, very, very prayerful. Tama po ba? Especially sa WOW. Ayan po, nabibless po ako na marami pong talaga na mga nanay na prayerful. Ayan. So, that's why Happy Mother's Day po. Yun lang. Ayan. So, balik po tayo. Number 2, the joy of the Lord. So, baka sinadya ko ba yan dahil yan yung awit? Hindi po. Kasi yung kasunod na book ng Ezra is Nehemiah. Tama po. So, in Nehemiah 8:10, ano pong sinasabi doon? The joy of the Lord is our strength, is my strength. So when they return to God and obey the word, alam niyo po ang nadala nun,
nagkaroon ng revival, nagkaroon ng life doon sa dryness nila. Then the joy of the Lord, it happened sa kanila. Naranasan nila, di ba, sila po ay nagpuri. So what does it mean? What makes God joyful should be our agenda every day. Di ba po? Not our own joy, but His joy. Kasi kapag ang Lord ay masaya, tama po ba? Meron ka ring nararamdaman na joy. So, hindi nawawala agad yung joy na yun. And it will, totoo po yung sinasabi ng salita ng Panginoon, it will strengthen you. Halimbawa po, nung kami po naglalakad-lakad, nag-evangelize po dito sa ating barangay. Alam niyo po ba na ilan yung street ng barangay dito, ng Barangay Mariana? Meron po ata tayong, basta more than 10 po yun. Hindi ko alam kung 14 o 15. Ayan, so for how many years na nag-evangelize, sabi ko, nagugulat din po ako na nalakad po namin yung streets na yun na 15 or more than 10 na street na yun. So, doon ko po nakita, totoo po yung salita ng Panginoon. Kapag ginagawa mo siya para sa Lord at ginagawa mo yan according sa kalooban ng Lord, yung joy hindi mo siya ma-explain. 'Di ba? Hindi mo mararamdaman yung pagod na, ganun na pala nilakad namin noon. 'Di ba? Na ganun na pala yung alam niyo po saan nanggagaling yung joy? Kapag may nasyaran. 'Di ba? Kapag may nasyaran na ipag-pray doon sa paglalakad namin, hindi po namin promise na nararamdaman yung pagod. Na matitigil na lang kami kapag dumidilim na. Yun po yung nangyayari sa amin. Pero totoo po ito, kapatid. Yung joy of the Lord is our strength. Kaya kapag nangihina tayo, kapag napapagod tayo, sabihin mo yun sa sarili mo. Ito lagi ko pong dinideclare sa sarili ko, the joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. May gugulat na lang ako. Talagang lumalakas ako. Di ba po? Thank you po, Lord. So, sabi nga po, tamang puso at purpose, it will bring us joy of the Lord. And surely, it will strengthen us. Lastly po, be the roots. Ayan. So yung dryness ng lupa o halaman, di ba tinitignan po yung ugat nito, baka kasi dry na or what. Hindi po ako nag-aalaga ng plants, pero correct me po kung tama yun, na may mga halaman na kahit di mo palaging diligan, basta healthy po ba ang root, ay mabubuhay siya. Tama po ba? Ayan, so this season, God is reminding us to check the roots. Healthy pa ba siya? Nasa tamang connection pa ba tayo? If yes, then we should be the roots to others, to help others grow deeper in the Lord. So learning to trust God and not allow our emotions yung manguna. So let us be wise in making decision. So let us always be captivated by the word of the Lord. Lastly, sabi po dito sa John 15:5, matatapos na po ko. Basahin nga po natin ng sabay-sabay, 1, 2, 3, 5. I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Amen. So sabi po dyan, sabi ng Panginoon, kapag nananatili tayo sa Kanya, we will bear much fruit. Kasi kapag lumayo tayo sa Kanya, we can do nothing. Wala tayong magagawa kung wala ng Lord sa buhay natin. Amen po ba? Lahat ng imposible, kapag wala dyan ng Lord, wala, imposible talaga. Pero lahat ng imposible, basta nandun po ang Lord, magiging posible. Amen po ba? So God is at work. He is in the season of stirring our hearts to return and rebuild our foundation. Kaya yan po yung sinasabi dyan sa verse na yan, let us always remain to God. Let go of the season of dryness and weariness. Let us go back to the source. Check our roots. Diba? You will be the roots for others. So God calls us to reorder our priorities by focusing on Him, on Jesus. Yun po. Amen. Ayan. Thank you po, Lord. Thank you po. Thank you po, Lord. Hallelujah. Tunay po, the Word of God is seriously refreshing. Kung nasubukan nyo na po na when you're down,
And then you're just asking the Lord, Lord, mangusap ka sa akin. Sa maraming pagkakataon po, pagka tayo po ay may pinagdaraanan, tapos kakausapin natin ng Lord, may mga pagkakataon na hindi po natin siya naririnig o hindi natin siya naririnig o baka nga wala kang nararamdaman. Sinisik mo naman siya, nag-worship ka, nag-pray ka. Pero parang walang sagot. Ito yung sinasabi ko kapag ka pang sarili, mas mahirap hugutin. Mas madali po humugot pag sa ibang tao. Pero pag parang sa'yo, parang hindi mo sure kung si Lord ba yun, hindi ba ako kinakausap? Am I doing something wrong? Sa marami pong pagkakataon, ako personally, ang inihingi ko po sa Lord ay mangusap siya sa Word through the Bible. Kaya I strongly encourage, dala po kayo ng Bible o ensure that you have a Bible at home. Kasi minsan, kung cellphone yung Bible natin sasabihin mo, wala ka naman load, wala ka internet. May dahilan na naman para hindi mo marinig o makita yung pinapahanap sa iyo ng Diyos. Sa panahon ngayon of advancement, sometimes the old school still works a lot better than the new school na alam po natin ngayon. And that's why the Word of God is so important na dapat meron tayong sandata. The Word of God is our sword. And our sword should always be ready. Lalo na po sa panahon of spiritual dryness, spiritual weariness. Dahil lahat po tayo dumadaan dyan, wala pong exempted. Yan po ang totoo. No matter how strong, even if you came from victory, nako, yan yung pinakamabilis kang tirahin ng kaaway. Coming from a victory. Yung tipong, nag-preach na ako kanina. Di na ako babasa ng Bible. Nag-preach na ako kanina. Di na ako magpe-pray bago matulog. Nag-preach na ako napagod na ako. Ano niyo? Nag-prayer meeting ako. Pumunta pa ako sa church noon Tuesday. Di na ako magpe-pray pa uwi. Nag-prayer meeting na ako Coming from victory, yan yung pinakamabilis na tirahin tayo ng kaaway. Coming from victory. Panalo ka na nun Paano pa kung talo ka? Nako, mas mahirap pag natalo. Emotional na, nasaktan ako. Talo ako. Nag-pray naman ako, hindi ako pinakinggan. Mamaya ka na, Lord. Wow. Spiritual dryness, spiritual weariness, these are all true and are happening to the best of us and to the rest of us. Pero salamat sa Diyos dahil lagi siya nagpapaalala. So I'd like to thank Sister Casey. Hindi ko pa mother, but I'd like to thank you. You will be one. But the Lord is just good to be reminding us of all of these things. So sa panahon po na ito, sa oras po na ito, can I just ask everybody to rise? Kung mayroon po, any one of us, to the rest of us, to all of us in the room, maging sa ating online, kung ikaw ay you are facing, you feel it. Nagbigay si Casey ng signs. What it means to be dry. What it means to be weary. I just want you to bow your head. Maybe because galing ka nga sa victory. Maybe. Or maybe because may pinagdaraanan ka nga. Maybe. Pero kung aaminin mo sa Diyos na, oo nga, Lord, I am dry. O kaya naman, Lord, oo nga, I am weary. I am pagod na. Sometimes you feel like you don't want to fight anymore. Sometimes maybe you're feeling nagde-declare ka naman ng word, but parang sometimes nothing is happening. Kung ikaw yung ganun, just want to pray for you. Heavenly Father, you know what's running through our minds.
You know very well what is in our hearts. You know if our smiles are genuine. You know. Because you always look at the heart. Lord, today, kung meron man sa aming pagod, kung meron man sa aming natutuyo, through your grace, Lord God, bigyan niyo po kami ng ulan. Yung uhaw that is masked by busyness, that is masked by worldly things, but masked by happy occasions. Lord, let the joy that you have placed in our hearts be tapped into the soul, into the physical bodies that we have, Panginoon. Pagkat, O Diyos, hindi po ninyo ninais that our burdens would be very heavy. Yes, there will still be burdens, pero sinabi po ninyo sa inyong salita, your burden is light. So ikaw, kapatid, won't you just hold on to the word? Cast your care upon Jesus. If you're dry, aminin mo lang. If you're weary, aaminin mo lang. Cast that care sa paanan ng Diyos. And let Him replace it with the joy of the love of the Father. Let Him replace it with assurance na ang plano niya sa iyo ay maganda. Hindi kanya gustong ipahamak. Allow Him to just show you once more by opening your spiritual eyes na mayroong inihandaan, Lord, para sa iyo. Na tanging para sa iyo lamang. Na kung ano man yung hinahanap mo, ay nasa sa Kanya. All we need to do is ask. All we need to do is seek. All we need to do is knock. So Heavenly Father, I pray for my dear brother and my dear sister today, more than occasions, more than happy moments, declaring your joy that will grant us strength even in times of uncertainties. Thank you, Lord, for these things are available galing po sa inyo. Oh, can you just lift your hands right now? Humanda ka sumalo. Humanda ka sumalo. Yung hinahanap mo, kung saan mo hinahanap. Nagtanong ka kung kaninong kumare, kaninong kumpare. Nagtingin ka sa kung anong YouTube o sa anong Facebook o anong Instagram o even TikTok dahil naghahanap ka. Pampuno nung nawawala dyan sa'yo. As you lift your hands, Heavenly Father, I pray, as we lift our hands, Holy Spirit, I pray for fresh wind. Right now, in the mighty name of Jesus, let there be fresh wind, Lord God, na mararanasan. It will be a fresh breath of air coming from you, for your breath is life. Oh, you are the Ruach, Lord. You are life. Let there be life. Let us be revitalized by your breath, by the Spirit of God, who empowers us in times of testing, in times of trouble, in times of dryness, in times of weariness. Lord, Holy Spirit, fill this house, Lord God, with a fresh wind. Oh, hallelujah. Thank you po, Lord. I don't know what you're feeling right now. I don't know what you're seeing right now. But I see a cloud.
It's a dark cloud, not because there is evil. It's a dark cloud because rain is coming. Hallelujah. Rain is coming, kapatid. Kung magtitiwala ka lang sa Diyos, mararanasan mo yung ulan ng pagpapala. Bubuhos ang ulan ng pagpapala sa buhay mo at sa pamilya mo. Heavenly Father, we just thank you. Come on, thank Him. Thank Him. Thank Him. Thank you for the rain. Thank you for the blessing. Thank you for the hope. Thank you for the life. Thank you, Lord God, for joy that is in this house. Panginoon, it can never be replaced by any happening or moment. Oh, Lord, for you are good. We thank you. We thank you. And we honor you. In Jesus' mighty name we pray. And all the people of God say, Amen.